church, they are talking about the last days. They are talking about, they want to warn every Christians. I-warn, bigyan ng babala ang lahat ng Kristiyano, maging matapat, no? Matapat sa paglilingkod sa Diyos. So, tayo po, mismo ang Biblia, sinasabi na tayo ay dapat maging tapat. Sabi sa Mateo, chapter 24, verse 13, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, yun lamang tapat. No? Kasi pag hindi ka tapat, hindi mo magagawa talaga yung sinasabi ng Biblia. Okay? So, katapatan ang hinihingi ng Diyos sa bawat mga mananampalataya o lahat ng iniligtas ng Diyos ay dapat maging tapat hanggang wakas. So, sa umagang to, nais ko na basahin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Yan. Sa Timoteo, sa Tagalog, pangalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 5. Yan. So, sabi dito, sa English, so hindi po namin nagawa yung PowerPoint kasi hindi po kaya yung amin na mag-connect yung amin. So, mabagal po yung aming connection. But realize this, that in the last days, difficult times will come. So, yung pinakamahirap daw na panahon o na panahon ay darating. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossip, without self-control, brutal, haters of good, tracarious, reckless, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power, and avoid such men as these. Sa Tagalog, sabi dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Totoo talaga, nagkakagulo na ang mundo. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Yan, maibigin sa sarili. Gusto, self-centered. Maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamangkalan, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. For sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sabi dito, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, may anyo daw silang pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita ng Panginoon. Ito po ay bahagi na dapat po namin malaman sapagkat ang panahon, O Diyos, ay tunay na darating ang iyong muling pagbabalik. Salamat po. Nawa, O Diyos, hindi lamang po informasyon ang mga salita na ayon kong maririnig at sasabihin mo, Panginoon, na ipapahayag sa umagang to. Kundi, O Diyos, ito po ay bumago at patuloy na maglingkod sa iyo ng may katapatan. Salamat po, O Diyos, sa mga salitaon. Dalangin ko, pagpalain mo po ang bawat isa. At dalangin ko, O Diyos, na sa mga salita mo, Panginoon, na ihahayag sa umagang to,
ay patuloy na bumago sa aming puso, sa aming buong pagkatao mula sa iyong nais, Panginoon, sa buhay po namin. Hayaan mo, O Diyos, na sa umagang to, kailangan po ang maging sentro ng gawain na to. Kailangan po siyang mataas. Kailangan po ang siyang matanghal. At hinihiling ko, O Banal na Espiritu, kumilos ka sa umagang to, O Diyos. We pray that revival in our hearts, God, ay patuloy na mangyari sa umagang to. Dalangin ko ang iyo pong apoy, Panginoon, ng pag-aalab ng aming pananampalataya ay maging ganap sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Nawa, ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang mataas sa umagang to at maparangalan. Ikaw, Panginoon, ang siyang makita at patuloy na matago ang iyong abang alipin sa iyo pong presensya, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at aming pagsamba, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Alam niyo po, totoo, Panginoon, na ang lahat ng salita ng Diyos ay magaganap na. Sa panahon na yon, kung makikita nyo yung pinakita ng nakaraan na video about sa Taiwan, no? Yung 7.6 ba? Ang naganap na earthquake o lindol na halos maraming naapektuhan, maraming building ang nasira dahil sa mga nangyayari. At hanggang ngayon, yung war sa Israel at sa Ukraine ay hindi pa natatapos. So sabi nga dito na yung kaguluhan, sa verse 1, sabi doon, yung kaguluhan ay patuloy na nagaganap sa buong mundo. Hindi lamang sa ibang mundo, maging dito ay nagkakagulo. Kung alam niyo po kung ano pong nangyayari sa bayan po ng Taytay, mamaya po, amin po ihahayag sa inyo kung ano po yung nagaganap sa panahon. There is war in the spirit realm at sa kalagayan ng mga tao sa bayan ng Taytay. So, napapanahon pala kasi, sabi ko, Lord, kasi sa sobrang busy namin, talagang pati yung paghahatid namin ng mga kabataan dun sa Mambog, sa Pinamonan. So sabi ko, Lord, ano po talaga yung message mo? And at that point, God said this, ito po yung sinabi niya, na ito na po yung napapanahon, na dapat maintindihan natin na tayo, mga anak ng Diyos, ay dapat maging laging gising. Laging buhay. Laging malakas sa ating Panginoon. Kasi, sabi nga, di ba? Merong laging laban. At alam nyo kung ano po yung nangyayari. Yung laban ng ating kaluluwa. Laban ng kaaway para tayo ay patuloy na ibagsak. Yan. So sabi niya, the text before us remind Timothy of what he already knows to be true. Alam niya na ito. Pero gusto pa rin ipaalala ni Pablo kay Timoteo. Kasi pwedeng yung mga mananampalataya, sabi nga doon, pag walang paalala, ang mga Kristiyano ay makakalimutin. Kaya alam mo ba, lagi nagpapaalala si Timoteo na kahit alam niya na ang tungkol sa Biblia, nagpapaalala pa rin siya kasi ang nature ng tao, madali makalimot. Yan. Mamaya, sabihin mo mamaya, maalala mo pa kaya? Kasi maraming nakapasok na sa ating isipan, di ba? Yung ating mind is occupied by all things, lalo na sa gadget, di ba? So, yung mga salita ng Diyos, dapat mas nag-aangat sa buhay natin kaysa sa mga bagay na nababasa natin sa ating mga gadget. Yan.
At merong dapat, sabi niya, there are things that we must take time to understand rather than assume. Yung dapat daw ina-assume lang natin, dapat intindihin na natin ngayon pa lang. Okay? Agawan na to ng teritoryo. Alam niyo po ba yan? Agawan ng teritoryo. Gusto ni Satan, teritoryo niya ang earth. At lahat ng nilikha ng Diyos, dapat isasubdue niya. Okay? Gusto niya lahat ng nilikha ng Diyos mapunta sa Kanya at hindi mapunta sa Diyos. Kasi nandito siya sa earth. Siya yung principalities na nandito. Kaya mas may kapangyarihan siya. Na kung wala yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, then, kaya tayo. Kaya sabi ni Pablo, maintindihan mo yung panahon na ito. Sabi niya, yan, there are three things in the verses that every believer must understand if we too are going to be able to stand against yung heretical, yung mga nangyayari sa mga panahon na to. Yan. So sabi dito, unang-una, understanding, sa verse 1, understanding the times. Dapat maintindihan natin yung panahon ngayon na nangyayari. Sabi nga sa Ephesians, redeeming the time because the time is evil. Yung panahon ngayon talagang pasama ng pasama, sabi ng Biblia. Kaya si Pablo, kinuman niya si Timothy na maintindihan niya yung kalagayan ng isang Kristiyano sa panahon na ito. Na dapat yung panahon na mahirap, sabi dito, kinakailangan mas lalo tayong magkapit sa ating Panginoon. Mas lalo tayong mag-depend sa Diyos dahil sa panahon na to, na kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi natin kakayanin yung mga panahon na darating pa. Sabi nga, dapat ang mananampalataya ay laging magpakalakas. Yung sinasabi nyo, alam mo kung bakit sinasabi sa inyo, immerse in the Word of God, kasi ito po yung pinakamahalaga, na kahit anong mangyari pag naka-immerse ka sa salita ng Diyos, hindi ka mawawala sa Panginoon. Kaya bakit ang mga ibang mananampalataya nawawala, nangihina, at bumabalik sa dati? Kasi hindi sila nagpapalalim sa salita ng Diyos. Walang ugat sa buhay ng mga mananampalataya, kaya sila nawawala. So dapat, sabi nga doon, mas maintindihan natin yung panahon na yun, na to, na dapat ka lalong magpakalakas at dapat lalo tayong laging kumapit at magtiwala sa Diyos. So, kung sabi nga namin, hindi tayo kailangan ng Diyos sa church. Tayo ang may kailangan kay Lord. Ang tao ang may kailangan sa Diyos. So, kami po ay ginagamit lang ng Diyos para ibahagi ang salita ng Diyos at wala po kaming kinalaman sa inyong pagsunod sa Diyos, maliban na sabihin namin sa inyo na sumunod lang kayo sa Diyos, na kayo po ay tumanggap sa Diyos upang sa ganun, kayo po ay makasama doon sa inihanda ng Diyos. So sabi nga dito, walang pilitan, walang force, kundi ang ginagawa lang namin is ibahagi ang salita ng Diyos. And our responsibility is to be obedience. Obey God rather than man. Hindi po kayo dapat sumunod sa amin. Sumunod kayo sa Diyos ayon sa salita niya. Amen. Kaya may Biblia kayo para tignan nyo kung yung mga sinasabi namin ay akma sa salita ng Diyos. Ephesians 5:16, sabi dito, making the best use of the time
because the days are evil. Sabi niya, making the best use. Sabi niya, sabi niya, gawin daw natin ng yung best natin, na gamitin natin yung time na ito. Huwag natin po sayangin ang panahon na meron tayo. Kasi baka pag nasayang, nabaliwala mo yung panahon, hindi mo namamalayang wala ka na pala sa ating Diyos. Yung sabing bakasyon, tignan natin yung sarili natin, baka nawawala na tayo sa Panginoon. Dito ba? So be aware. Okay? Be aware of situation o pangyayari. Kasi lahat gagamitin ng kaaway, maging busy ka sa pag-aaral, sa business, sa trabaho, para wala ka ng panahon sa Diyos. The devil is talagang working 24, double time. Kasi alam niya, last day na, di ba? Pag last days na, alam niya, paparusahan na rin siya. Kaya nagdo-double time siya, na ayaw niya na iilan lang yung mga kasama niya. Kaya nga doon sa heaven, di ba? Almost 1/3 of the angels kasama niya. Bunagsak dito sa lupa. And then, nandito siya, hindi rin siya papayag na 1/3 lang yung mga nilikha ng Diyos na pupunta sa impyerno. He wants even the Christian, even the elect, sabi nga doon, hindi lang mananampalataya, kundi yung mga chosen one, gusto niya din mapunta kasama niya doon sa dagat-dagatang apoy.